Bago pa man ang inaugurasyon ng Philippine Arena, marami nang nagsasabi na ito ang magiging pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. May tuturing itong source of pride ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at malaking achievement naman na dapat ipagmalaki ng lahat ng Pilipino. Ang Philippine Arena ay magsisilbing centerpiece sa Ciudad de Victoria, isang 75-hectare tourism enterprise zone sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan. Ang kamangha-manghang dome na ito ay ginawa ng Kansas-based architecture firm na Populous at ang konstruksyon naman ay pinangunahan ng Hanwha Engineering and Construction Corporation. May mga nagsasabing sapilitan umanong hininga ng pera ang mga miyembro ng INC upang maipagawa ang naturang gusali. May nagsasabi din na hindi umano maaaring magtangkal dito ang ibang mga religious organization. May katotohanan nga ba ang mga ito? Para sa video natin ngayon, halika't samahan niyo kung alamin ang mga natatanging lihim ng Philippine Arena. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Alam nyo ba na hindi sarado ang pintuan ng Philippine Arena sa kahit anong religious organization? Ayon sa pamunuan ng iglesia, bukas sa iba't ibang organisasyon, lokal man o international, basta't gagamitin ang Philippine Arena nang naaayon sa mga aral sa Biblia at kabutihang asal. Ayon kay INC spokesperson Brother Edwin Zavala, "We'll cross the bridge when we get there. Basta ang rule namin ay dapat di nakaka-offend sa katotohanan at mga pangaral ng Diyos sa Biblia ang anumang activity na dapat gawin doon," dagdag pa niya. Alam nyo ba na ang pinakaunang plano noong bago pa man simulan ng Philippine Arena ay ang makapag-accommodate ito ng hanggang 100,000 katao? Ayon sa Populous, ang disenyo ng Philippine Arena ay makapag-accommodate ito ng nasa 50,000 katao sa loob nito at karagdagang pang 50,000 katao sa paligid naman nito o yung tinatawag na live site kung saan maaari pa rin nilang mapanood ang nagaganap sa loob ng arena. Ayon pa sa website, ang naturang master plan ay mayroong vision na kalaunay magkakaroon ng mga shopping area sa lugar, ospital at large-scale residential developments. Alam niyo bang may mga taong namatay sa pagtatayo ng Philippine Arena? Hindi naman talaga maiiwasan ng aksidente kahit saan, kaya naman pati ang Philippine Arena, partikular na ang mga gumagawa nito, ay hindi naging ligtas sa mga aksidente habang ito ay binubuo. Noong Hulyo 2013, dalawang construction worker na sina John Logarta at Peter Libaton ang aksidenteng nahulog habang tinatanggal nila ang mga suporta sa dome. Nahulog sila ng may kataasan kaya naman agad din silang binawian ng buhay. Makalipas lamang ang ilang buwan, isang Koreano naman na nagngangalang Kim Chelyong na siyang supervisor ng Still Life Construction Company ang namatay matapos maputol ang kableng sumusuporta sa kanyang sinasakyang crane basket. Hindi naman sinampahan ng kaso ang kontraktor ng Philippine Arena na Hanwha Engineering and Construction Corporation. Alam niyo ba na ang firm na nagdisenyo sa landscape para sa Philippine Arena ay ang parehong kumpanya na nag-landscape sa National September 11 Memorial and Museum? Ang National September 11 Memorial and Museum ay ginawa upang gunitain ang mga biktima ng Pentagon, Shanksville, Pennsylvania at World Trade Center site na nangyari noong September 11, 2001 at February 26, 1993. Ang PWP Landscape Architecture ay kilala sa buong mundo pagdating sa landscaping na nagpaganda sa ilang mga kilalang landmarks sa iba't ibang panig ng mundo gaya na lamang ng Jamieson Square, the Tanner Fountain sa Harvard University at Marina Bay Sands sa Singapore.
Alam nyo ba na nagawa ang Philippine Arena sa pamamagitan ng mga voluntaryong donasyon ng mga miyembro at tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo? Maaring maituturing na insulto sa gobyerno ng Pilipinas na makita ang isang religious organization na tila dinaig pa sa paggawa ng higanteng megastructures tulad ng Philippine Arena. Isang malaking patunay lamang ito na ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay talaga namang hindi mapapantayan. Ang Philippine Arena ay naging posible ang pagkakagawa dahil sa voluntaryong kontribusyon at donasyon ng bawat miyembro ng INC. Kabaligtaran nito sa mga iniisip ng marami na sa pilitan umanong hinihinga ng pera ang mga miyembro ng INC upang matapos ang Philippine Arena. Ayon pa sa ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo, mas maigi umano na magbigay ng donasyon dahil nakikita nila kung saan napupunta ang kanilang ibinibigay na tulong. Alam nyo ba na hindi itinayo ang Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo upang pagkakitaan? Sa isang artikulong inilabas ng Philippine Daily Inquirer, isang source mula sa Iglesia ni Cristo ang nagsabi na hindi nila itinayo ang naturang arena upang mapagkakitaan. Hindi umano nila inisip na itatayo nila ito upang makalikom ng kikitaing pera para sa Iglesia ni Cristo. Ayon mismo sa pamunuan ng Philippine Arena is a wholesome gathering place for people and an entertainment venue for the whole family, serving as a venue for religious, cultural, and sporting events. Ang Philippine Arena at ang National Stadium ng Singapore. Noong matapos ang National Stadium ng Singapore, marami ang nagsasabi na ang stadium na ito ang pinakamalaking stadium sa buong mundo at hindi ang Philippine Arena. Subalit kung talagang pag-aaralan, ang dalawang dambuhalang mga estrukturang ito ay may hindi parehong kategorya. Kaya naman kung pagkukumparahin ng mga ito ay para kang nagkukumpara ng isang mansanas at ubas. Parehong ang dalawang dome ay kayang makapag-accommodate ng sports activities and 55,000 seats. Subalit ang Philippine Arena at Singapore's National Stadium ay hindi magkatulad. Ang Philippine Arena ay isang enclosed facility na para sa mga indoor events. Habang ang National Stadium naman ng Singapore ay kaya ito tinawag na stadium dahil kinakategorya ito bilang lokasyon o lugar na pagdarausan ng mga outdoor events. Ang National Stadium ng Singapore ay mayroong retractable na bubong habang ang Philippine Arena naman ay sarado at may fully air-conditioned indoor domed structure. Ang Philippine Arena ang tinaguran ngayon na pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na mayroong kapasidad na 55,000 seats. 2 beses na mas malaki sa Mall of Asia Arena na kaya ang 20,000 seats at 3 beses na mas malaki sa Smart Araneta Coliseum na may kapasidad na 18,000 seats. Mas malaki rin ito sa ibang popular na arena sa ibang bansa, gaya ng Madison Square Garden ng New York City na 20,000 seats, Staples Center ng Los Angeles na 20,000 seats at O2 Arena ng London na 20,000 seats. Umabot sa humigit kumulang sa $200 million o 7.8 billion pesos ang gasto sa pagpapatayo ng Philippine Arena na dinesenyo ng Populous, ang grupo na nagdisenyo ng O2 Arena at itinayo ng Korean construction firm na Hanwha Engineering and Construction Corporation. Sentro ang Philippine Arena ng ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo na ngayon ay pinamumunuan ni Ka Eduardo Manalo. Kinilala ng Guinness World Records ang Philippine Arena bilang world largest mixed-use indoor theater. Kabilang sa mga hindi malilimutang mga kaganapang idinaos sa Philippine Arena ay ang ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo noong Hulyo 2014, Prismatic World Tour ni Katy Perry noong 2015, Eat Bulaga sa tamang panahon noong October 2015, Not in This Lifetime Tour ng Guns N' Roses noong 2018, ang 2018 FIBA 3x3 World Cup at ang 2 nights Born Pink concert sa Pilipinas ng Korean girl group na Blackpink ngayong taon lamang.